Tambako lang mukha ni Agatha nang bumalik siya sa kanyang silid. Sinalampak niya ang kanyang sarili sa malambot na kama. Na-stress siya sa mga kaganapan maghapon. Hindi niya mawari ang kanyang gagawin kapag nagkaharap silang muli ni Dexter dahil sa pagtatapat nito sa nararamdaman sa kanya. Ayaw din muna niyang makita ang pagbumukha ni Gavin dahil bumibilis ang tibok ng puso niya kapag nasisilayan niya ito. Pakiramdam ni Agatha hahapuin siya anytime kapag kaharap niya ito. "Kamusta ang lakad mo, ma'am?" tanong ni Manang Iska habang nagtitiklop ng mga damit ni Agatha. "Okay naman po, Manang. Nagawa ko po ang dapat kong gawin." Walang buhay na sagot ni Agatha. "Kung ganun pala ba't parang di ka masaya? Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa eh. Tingnan mo ang itsura mo sa salamin. Nababawasan ang ganda mo kapag nakasimangot ka." Puna ni Manang Iska. Napangiti naman si Agatha sa sinabi ng matanda. Tumayo siya at lumakad patungo sa direksyon ni Manang Iska. Tinulungan niya itong magtiklop ng mga damit. "Ma'am, ako nang gagawa nito. Binabayaran niyo ako kapalit ng aking serbisyo. Hindi bagay sa beauty mo ang gumawa ng mga gawaing bahay. Sigurado akong puro pag-aaral at pagtatrabahong inaatupag mo at hindi ang mga ganitong gawain. Manang, pagluluto at paglalaba lang po ang hindi ko kayang gawin. The rest, kaya ko naman kaya hayaan niyo kung tulungan ko kayo." Gumuhit ang kurba sa mukha ng matandang kasambahay. "Kakaiba ka talaga, ma'am. Yung mga naging dating amo kong mayayaman hindi talaga gumagawa ng gawaing bahay. As in, walang ginagawa kundi kumain, matulog, mag-enjoy. Hanga talaga ako sa iyo, Ma'am Agatha." Komento ni Manang Iska. "Tapatin mo nga po ako, Manang. Anong first impression mo sa akin?" Nakangiting tanong ni Agatha. "Promise hindi ka magagalit kung ano man isasagot ko?" Paniniguro ng matanda. Tumango naman agad si Agatha. "Ang first impression ko sa iyo, mataray, palaban, spoiled brat at walang galang sa nakakatanda." Seryosong usal ni Manang Iska. Natigilan si Agatha sa sinabi niya, ngunit maya-maya pa, humagalpak siya ng tawa. "Tama nga pong hula ko. Ganyan po talaga ang kalimitang first impression sa akin. Thank you for being honest, Manang." Niyakap ni Agatha si Manang Iska. It's been a long time since Agatha acted this way. She can speak her mind to Manang Iska without hesitations and doubts. Alam niyang hindi siya huhusgahan ng matanda bagkos itatama siya nito pag nagkamali siya. "Manang, let's go shopping tomorrow. Napansin ko kasi paulit-ulit yung mga sinusuot mong damit eh." Napakunot ang noo ni Manang Iska. Sumimangot to kabaliktaran ng inaasahang reaksyon ni Agatha. "May problema po ba sa sinabi ko, Manang?" Nag-aalalang tanong ni Agatha. Nabugnutan siya ng tinik nang biglang tumawa ang matandang katulong. "Wala, Ma'am Agatha. Okay na ako sa mga damit ko. Komportable na ako sa mga sinusuot ko araw-araw. Tipirin mo lang yung pera mo." "But Manang, I'm a multi-billionaire." Angil ni Agatha. "Akala ko ba, ma'am, yung insurance company lang ng papa mo ang natira sa'yo? Saka diba nakikitira ka rito sa Palace Costa? Kung multi-billionaire ka pala, you can afford to buy your own palace. Bakit ka pa nagtsatsaga rito?" Naguguluhang tanong ni Manang Iska. Papa Herbert got a lot of life and health insurance bago pa man siya ma-diagnose na may sakit sa baga. May alpha-1 deficiency si Papa kahit naging rated ang premium niya, pero dahil marami siyang pera, na-afford niya naman po. Yung pinaka nagustuhan ko sa kinuha niyang plan is yung insurance with endowment, at kahit ako'y kinuha niya. Napapakinabangan ko na yun up to this date because of its living benefits. Napakamot sa kanyang ulo si Manang Iska dahil hindi niya maintindihan ang pinagsasabi ni Agatha. Regarding po sa tanong niyo kung bakit mas pinili kong magstay dito kahit afford kong bumili ng sarili kong palasyo o kaya mansyon, it is because of security. Richie has a lot of men who can protect me, who can protect us. Natapos na sila sa pagtitiklop ng damit habang naguhuntahan. "But you can also pay someone to protect you, Ma'am Agatha?" Singit naman ng matandang katulong. Tumango si Agatha. Lumakad siya patungo sa kusina para magluto ng hapunan. Sinundan naman siya ron ni Agatha. "Manang, gusto ko po na matutong magluto. Pwede niyo po ba akong turuan?" Agatha requested. Tumango naman si Manang Iska. "Kunin mo sa ref yung tilapia at ugasan mo. Alisin mo ang bituka at saka kaliskisan mo. Pupunta lang ako saglit sa labas para bumili ng bell pepper. Nakalimutan ko wala sa listahan ko kanina." Dili ni Manang Iska. "Ano po bang menu for tonight, Manang?" Excited na tanong ni Agatha. "Sweet and sour tilapia, Ma'am Agatha. Aalis ako para makabalik agad. Mabilis lang ako, ma'am." "Sige po, Manang. Ingat po kayo, ah." Malambing na bili ni Agatha.
Ngumiti sa kanyang matanda bago siya iwan ng tuluyan. Pagkaalis ni Manang Iska, pumunta na si Agatha sa direksyon ng refrigerator para kunin ang tilapia. Pagbukas niya ng refrigerator, tumambad sa kanyang maraming klase ng isda, karne at gulay. Napakamot siya sa kanyang ulo. Alin ba rito ang tilapia? Nang di siya makapag-decide kung aling isda ang kukunin, kinuha niya ang cellphone at nag-google. Napalundag naman siya sa galak na makita niya ang tilapia na sinasabi ni Manang Iska. So ito pala yun. Hawak-hawak na niyang tilapia. Pinagmasdan niya muna na maigi bago ilagay sa palanggana. Sinara ang refrigerator at tuwang-tuwang tumakbo patungo sa may libabo. Kumakanta-kanta pa siya habang hinuhugasan ng tilapia. Ano nga pinagagawa ni Manang sa akin? Ayun, kaliskisan at hati-hatiin. First time ni Agatang makialam sa gawaing kusina, kaya proud na proud siya sa kanyang ginagawa. Makalipas ang 10 minuto, natapos din niyang kaliskisan at gayatin ng isda. Tada! Madali lang naman pala eh. Pinunasan niyang kanyang pawis at pagkatapos naghugas ng hand soap. Maya-maya pa'y dumating na si Manang Iska. Ma'am, okay na ba? Nakangiti nitong tanong. Tumango naman si Agatha. Sinanggahan niya ang lababo para sana isurpresa si Manang Iska sa kanyang ginawa. Madali lang palang maglinis ng isda, Manang. Proud na saan ni Agatha. Oo ma'am, kahit elementary kids kayang-kaya yon. Nag-giveaway na si Agatha para makita ni Manang Iska ang kanyang ginawa. Magkadaop ang kanyang palad at kumingiti sa kanyang labi at mga mata. Inintay niya ang sasabihin ni Manang Iska. Na makita ni Manang Iska ang kanyang ginawa, napahinamos ang kanyang kaliwang kamay sa mukha. Kumunot ang noo ni Agatha na makita ang reaksyon nito. May problema po ba, Manang? Or nagulat po kayo dahil maalam akong maglinis ng isda? Pinirapi-raso ni Agatha sa maliliit na parte ang tilapia. Inalis ang mga mata nito at itinapon ng ulo. Nagtayuan pang kaliskis ng isda sa katawan nito. Ma'am Agatha, siguro po ibang putahin na lang munang lulutuin ko ngayong gabi? Nagpipigil ng tawang sambit ni Manang Iska. Nakagat ni Agatha ang kanyang mga daliri sa kamay nang ma-realize niya mali pala ang ginawa niya. Utas sa katatawa si Manang Iska sa ginawa ng kanyang among si Agatha sa tilapia. Lalo pang gumanda ang mood niya nung aminin sa kanya ni Agatha na sinearch pa niya sa internet kung anong itsura ng isdang ito. Ngayon, nagluluto na si Manang Iska ng sinigang na hipon, samantalang si Agatha naman matyaga siyang pinapanood. Sayang po yung isda, Manang Iska. Hindi na po ba talaga yun pwedeng lutuin? Tanong ni Agatha habang nakahalokip-kip sa tabi ng matandang katulong. Pasensya ka na, ma'am. Hindi na talaga kasi sobrang liit ng hiwa mo. Hindi ko pa nilalagay sa kasirola, durug-durug na agad. Paliwanag ni Manang Iska na may kasama pang tawa. Ang mahal pa naman ng bilihin ngayon. Ang bilis tumaas ng inflation rate, no, Manang? Tumango si Manang Iska. Habang inaayos na niyang timpla ng sinigang ay sinubukan niyang utusan si Agatha na maghayin na sa mesa. Napangiti siya nung agad tumalima ang kanyang amo. Iba pala talaga ang ugali ni Agatha kapag ka-close niya ang kasama niya sa bahay. Kapag bagaan ang loob niya sa isang tao. Swerte si Manang Iska dahil nakita niya ang good side ni Agatha. I will give you an increase, Manang. Saad ni Agatha habang naglalagay ng inumin sa kanyang baso. Naku ma'am, okay na ako sa sahod ko. Pagtanggi ni Manang Iska. Ano ka ba, diba sabi ko kanina, mabilis tumaas ang inflation rate? Tsaka masipag ka naman, Manang deserve mo yon. Giit ni Agatha. Sige na nga, Ma'am Agatha. Wala naman akong gaanong gastusin kasi sagot mo ng lahat. Kain na kayo, ma'am. Saad ni Manang Iska habang nilalagay ang nilutong sinigang sa bowl. Umupo si Agatha sa pagkainan. Tiningnan niya si Manang Iska at tinaasan ng kilay. Nilingos niya ang kanyang mga mata sa upuan. Manang Iska, saluhan mo na ako. Kanina pa kita sinisenyasan Sorry ma'am, akala ko kasi tinatarayan mo ko Kapwa nagtawanan ng dalawa. Susubo na sana sila ng pagkain ng bigla, dumating sina Dexter at Gavin. Parehas silang naghahabol ng hininga. Kumunot ang noo ni Agatha habang nakatingin sa kanila. Manang, parang nawalan na po ako ng ganang kumain. Wika ni Agatha. Nagkatinginan sina Gavin at Dexter. Baka sa kanilang mukha ang pagkagulat. Maalam na nga po si Agatha? Maalam na nga po si Agatha. Napahagalpak ng tawa si Manang Iska sa reaksyon ng dalawa. Samantalang di may pintang mukha ni Agatha. Manang, mukhang masarap ang luto mo Tamang-tama't di pa ako kumakain. Sabi ni Dexter hawak-hawak ang kanyang tiyan. Ako rin, Manang.
Pwede ba kaming makisalo? Dagdag naman ni Gavin. Nako mga iho, dapat ay sinabi ninyong kayo paparito at nang naidamay ko sana kayo. Pang-amin lang kasi ni Ma'am Agatha ang niluto ko eh. Pabirong sambit ni Manang Iska. Lalakad na sana palayo si Agatha nang biglang kumulo ang kanyang tiyan. Wala palang gana ha? Pangaasar ni Gavin. Kaya ko pantiisin ang gutom ko. Ayokong kumain kasabay sina Gavin at Dexter. Naiilang ako sa kanilang dalawa. Agatha thought to herself. Tumayo si Manang Iska at pumunta sa direksyon ni Agatha. Inakay niya ito pabalik sa mesa at sinenyasan na kumain na. Ma'am, masamang pinag-iintay ang pagkain. Baka magtampo yan sa'yo. Sige ka. Paungkonsensya ni Manang Iska. Agad naman kumain si Agatha hindi lang dahil sa sinabi ni Manang Iska, kundi maging ang kanyang tiyan hindi rin sang-ayon sa hindi siya pagkain. Gavin, Dexter, kayo magsipo na dyan at ikukuha ko ng plato ninyo. Dadagdagan ko rin tong ulam at kanin. Pagkasabi nun ni Manang Iska, agad siyang pumunta sa kusina para kunin ang mga dapat kunin. Si Agatha nakaupo sa dulo ng lamesa. Si Dexter nasa kaliwa niyang tabi samantalang si Gavin naman nasa kanang bahagi. Tila nagpapatay ng dalawang lalaki sa kanilang mga matatalim na titig sa isa't isa. Pinagmamasdan sila ni Agatha habang sumusubo siya ng pagkain. Gusto niya na matapos agad sa dinner para makapunta na siya sa kanyang silid. Ramdam na ramdam ni Agatha ang tumataas na tensyon sa pagitan ng dalawa. Gavin, sa pagkakaalala ko, sinabi mong hihiwalayin mo si Agatha kapag namatay na si Don Herbert. Kailan mo sisimulang asikasuhin ang annulment ninyo? Nakangising tanong ni Dexter. Kiniyom ni Gavin ang kanyang kamay na nasa ilalim ng mesa. Tumawa siya ng pagkak at saka siya nagsalita. Nagbabago mga bagay-bagay sa paglipas ng panahon. Matipid pang tugon ni Gavin. Tinaas niya ang kanyang mga kamay sa mesa at pinagtag up ito. Sinandal niya ang kanyang baba sa kanyang mga kamay. Hindi na ako nagtataka na wala kang isang salita. Pangaamok ni Dexter. Pauli-uli ang tingin ni Agatha sa dalawa. Kita niya ang pagbagting ng bag-ang ni Gavin at Dexter at ang apoy na tila nabubuo sa kanilang mga mata. I don't need to prove myself to you, Dexter. Sigurado naman akong meron ka ring sinasabi na hindi mo na panindigan. Diretsong nakatingin si Gavin sa mga mata ni Dexter. Ang tagal naman ni Manang Iska. Baka magpatay na tong mga to sa harapan ko. Diyos ko, para mga isip bata. Sigaw ng isip ni Agatha. Nang dumating si Manang Iska, napangiti siya sa itsura ng mga tao sa mesa. Si Agatha halatang balisa at gusto nang umalis sa dining area. Samantalang sina Gavin at Dexter naman walang kakurap-kurap na nakatingin sa isa't isa. Mukhang nagkakamabutihan na sina Gavin at Dexter, Ma'am Agatha. Tingnan mo at di nila maalis ang pagkakatitig nila sa isa't isa. Asik ni Manang Iska habang pinaghahanda ng pagkain ng dalawa. Kukuha na ng kanin si Gavin nang bigla, hawakan din ni Dexter ang sandok. Mabilis inalis ni Gavin at Dexter ang kanilang kamay sa sandok. Tingnan mo, Ma'am Agatha, oh. Nag-holding hands na sila ngayon. Baka bukas makalaway mag-kiss na sila. Enjoy na enjoy si Manang Iska sa pang-asar sa kanila. Manang! Magkasabay na sigaw ni Dexter at Gavin. Napabuga ng ininom na tubig ni Agatha sa gitna ng mesa. Nanlalaki ang mata ng tatlo habang nakatingin sa nagpipigil ng tawang si Agatha. Agad na nag-peace sign si Agatha kina Dexter, Gavin at Manang Iska. Nagtalsikan kasi mga pagkain nila ng tubig na galing sa kanyang bibig. Maya-maya pa'y sabay-sabay silang nagtawanan. Nagpahintulang tawanan nang biglang magsalita si Gavin. Agatha, from this day onward, I'm going to court you. Wika ni Gavin sa napaka-seryosong tono. Naniga si Agatha sa kanyang kinaupuan. Napahawak sa kanyang dibdib ng di namamalayan, samantalang nakakuyom naman ang kamay ni Dexter sa ilalim ng mesa. Si Manang Iska na may nakangiti lamang habang pinagmamasdan silang tatlo. Mukhang mas kapanapanabik na ang mga mangyayari sa sunod na mga araw. Bulong ni Manang Iska habang nakangiti. Ramdam ni Agatha ang pamumula ng kanyang mga pisngi nang sabihin ni Gavin na siya ililigawan niya simula bukas. Mag-asawa na sila subalit ang kasal nila ay hindi produkto ng pagmamahal. Alam nilang dalawang kailangan pa rilang makilala ng lubusan ang isa't isa. Naguguluhan pa rin si Agatha sa tuwing na naramdaman niya. Hindi niya alam kung si Gavin ba ang nilalaman ng puso niya. Ma'am Agatha, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Puna ni Manang Iska habang naguhugas ng kanilang pinagkainan. Wala to, Manang. Pagsasanungaling ni Agatha habang nakatingin sa kawalan. Nakita ni Agatha ang pag-iling ni Manang Iska. Marahil batid na niya ako nang gumugulo sa isipan ng kanyang amo.
Simula na makasama ni Agatha si Manang Iska sa Palace Costa, pakiramdam niya meron na ulit siyang magulang o lola na handang gumabay sa kanya anumang sitwasyon at pagkakataon. Manang, naranasan niyo na po bang magmahal? Nagulat din si Agatha sa mga salita na biglang binigkas sa kanyang bibig. Oo naman, ma'am. Nagkaroon ako ng isang anak ng babae. Pinagkasundo ng mga magulang ko sa isang lalaki na hindi ko naman mahal pero kalaunan, natutuhan ko na ring mahalin. Kwento ni Manang Iska. Talaga po? Nasaan po yung anak niyong babae at yung asawa ninyo? Agatha asked out of curiosity. Humarap sa kanya si Manang Iska, binitawan ang hawak na sponge at plato at sinagot ang kanyang katanungan. Patay ng asawa ko. Ang anak ko naman di ko nasilayan buhat nung umalis siya sa tahanan namin. Pinagkasundo siya ng asawa ko sa lalaking kinamumuhian niya. May mahal siyang iba kahit naisipan niyang makipagtanan. Malungkot na sambit ni Manang Iska. Napansin ni Agatha ang palunobig ng mata nito. Sorry po, Manang, I did not mean to... Shh! Okay lang po, Ma'am Agatha. Tugon ni Manang bago bumalik sa paghuhugas ng plato. Naisip ni Agatha ang binanggit kanina ni Manang Iska. Kahit pala arranged marriage, may pag-asa pa rin maging masaya ang buhay ng mag-asawa. Akala niya walang naidudulot ang arranged marriage kundi pighati at pagkasuklam sa buhay ng babae at lalaking kinasal ng sapilitan. Paano po ba malalaman kapag mahal mo na isang tao? Napataas ang kilay ni Manang Iska bago ngumiti ng pagkatamis-tamis. You just feel it. Matipid niyang sagot. Lalong naguluhan si Agatha. Paano po? Sorry po, Manang, ha? First time ko po kasi. Nahihiyang saan ni Agatha. Nagpuna si Manang Iska ng kanyang kamay at inayang kanyang amo papunta ng dining area. Umupo silang dalawa. Hinihintay ni Agatha ang pagbuka ng bibig ni Manang Iska. Kapag hindi mo na kaya magpatuloy, mabuhay nang wala isang tao sa tabi mo. Kapag palagi mo siyang iniisip. Kapag mas gusto mong maging masaya siya kahit ikalulungkot mo. Kapag bumibilis ang tibok ng puso mo tuwing nakikita mo siya, yun, nagmamahal ka na kapag ganun. Bumuntong hininga siya pagkatapos, inawakan ng dalawang kamay ni Agatha. Napakaraming paraan para matukoy na mahal mo ang isang tao. Kapag inisa-isa ko yun sa'yo, aabutin tayo ng 1 linggo. Pagpapatuloy ni Manang. Paano nga ba? Paano niya malalaman kung sinong tunay na nilalaman ng puso niya? Tuwing nakikita niya si Gavin at Dexter ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Ito na yata ang pinakamalalang problema na nakadaop ni Agatha. Don't rush yourself. Hayaan mong maramdaman mo ng kusa. Hayaan mong pumili ang iyong puso. It will take time before you'll know it. Love does not happen overnight. Manang Iska uttered while looking at Agatha's eyes. Sige po, Manang, tatandaan ko po yan. Simula po bukas, hindi na ako maiilang sa kanilang dalawa. Hahayaan ko lang na matuklasan ko kung ano ba talaga sila para sa akin. Hindi ko na pipiliting madaliin ang pag-alam sa kasagutan ng mga katanungan ko. Nakangiting saad ni Agatha. Mabuti naman, Ma'am Agatha, at hindi may pe-pressure ang sarili mo. Matulog ka na at ako'y tatapusin ko lang yung mga hugasin at matutulog na rin ako. Bili ng doktor, wag ka muna magpupuyat. Wika ni Manang Iska sa malambing na boses. Niyakap na muli ni Agatha si Manang Iska na siya nagdulot kasiyahan sa puso ng matandang kasambahay. Pumunta na si Agatha sa kanyang silid para magpahinga. Hindi na rin niya sinasabi kay Richie ang tungkol sa insurance claims na nakuha niya. She needs to stay a little longer with Richie's nest. She needs to confirm something. Samantala, napaisip si Richie na mabalitaan niyang dumako sa business sales event ni Karina, sina Agatha at Dexter. Meron siyang inutusang tauhan na magmamanman sa bawat kilos ni Agatha. Para kay Richie, hindi libre magtiwala, lalo na ang maranasan niya ang pinakamasakit na klase ng pagtataksil. Ang pagtataksil ng taong pinakamamahal niya. Ano ang tinatago mo sa akin, Agatha de Vera? Dapat ba talaga kitang kupkupin at talagaan dito sa aking palasyo? Nag-aalang ang bulong ni Richie habang nakatingin sa mga ilaw sa syudad. Humithit siya sa kanyang sigarilyo at tiningnan ang kanyang refleksyon sa glass wall. Matagal-tagal na rin siyang di nakakapag-enjoy simula nang ipasa sa kanya ng kanyang papa ang trono. Lumalalim ng gabit ang malamig na simoy ng hangin ang nagpapaalala sa kanya na dapat na niyang bigyan ng init ang kanyang katawan. Kinuha niya ang kanyang wallet, cellphone at maliit na bag at pagkatapos bumaba siya sa Palace Costa. Balak niya pumunta ng club. Nagsiyoko sa kanyang mga tauhan nang makita siya. Nagpresenta silang samahan siya sa kanyang lakad, ngunit mas pinili niyang mapag-isa.